Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapamilya sa GPA, dito sa Hong Kong at saka sa Pilipinas. Katatapos lang namin nag-breakfast ni Pastor Amir at kami po ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos na kung saan ay pwede nating gamitin ito para sa ating pang-araw-araw na buhay at para lalong tumatag ang ating pananampalataya. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat may pagkakataon na ganito na tayo po ay makapag-aral at makapag-aralan ng salita ng Diyos. Dito sa Filipos chapter 3 verse 12, babasahin ko sa wikang English. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what lies behind and starting toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang habang pinagnilay-nilayan itong salita ng Diyos, maganda yung sinabi ni Apostol Pablo muna dito sa verse 14. Sa huling binasa natin, sabi niya, I press on toward the goal. Ibig sabihin, si Apostol Pablo bilang lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya, at bilang gumagawa at kumikilos, biribisin tao, ay meron siyang goal sa buhay. Ang ibig sabihin ng goal, mga kapatid, ay ito yung it is being measured by nakaset yung time kung kailan. Yan. Nakaset yung time kung kailan. Iba kasi yung goal, iba yung vision. Yung vision, what do you want to be? Yung goal, what do you want to accomplish in your life? So ito mga kapatid, isang encouragement sa atin dito na dapat habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon o habang naghihintay tayo kung kailan tayo mag-for good o habang naghihintay tayo kung kailan tayo makakapag-ipon ng kung magkano. So si Apostol Pablo, meron siyang binanggit dito na kanyang ginagawa habang hindi pa nagaganap yung o natutupad yung kanyang layunin sa kanyang buhay. Ito ang kanyang binanggit dito. Not I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Meron siyang mga accomplishment, achievement sa buhay sa mga nakaraan. Pero nung na-achieve niya yung mga goal na yon sa nakaraan ay hindi siya huminto doon. Kasi ang gusto niyang ma-attain sa kanyang buhay ay yung pinangawakan ni Kristo sa kanya, yung gustong maganap ni Kristo sa kanyang buhay. Yan, kaya patuloy na gumagawa ng mga bagay na para sa Panginoon, para matupad yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. So dito mga kapatid ay, kung itutuloy natin, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi pa niya pinagpapalagay yung sarili niya na nakamtan na niya. Ito yung sinabi niya. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward toward what is ahead. Ito ang bagay na kung saan ay napakagandang
ah, gawin sa isang mananampalataya na kailangan matuto tayong i-release kung ano man yung mga bagay na nakaraan sa atin. Amen. Merong maaring nagtagumpay ka na sa may na-achieve ka na goal sa buhay mo nung nakaraan, pero huwag kang manatili doon. Magpatuloy ka pa rin. Yes. Magpatuloy ka sapagkat hindi doon natatapos yung yung pwede mong magawa sa buhay mo. Amen. So ibig sabihin, ang success kasi ay a series of accomplishments sa mga goals mo sa buhay. So yun yung pagtagumpayan mo ngayon, susunod uli hanggang sa ma-attain mo yung success sa buhay mo doon sa what do you want to become, doon sa vision mo. So iyan po mga kapatid, ang one thing sabi niya, ang sinabi ni Pablo, one thing I do, sabi niya, ay forgetting what lies behind. Maaari yung mga hurts, mga pains sa atin, mga nagawa ng ibang tao sa atin, nasaktan tayo, at tayo po ay hanggang ngayon dala-dala natin yon. I-release natin mga yon. Yes. Hindi natin mararanasan yung totoong kagalakan at kapayapaan kung lahat ng mga yon, mga masasakit na nakaraan ay nananatili dito sa puso at nananatili dito sa isipan natin. Amen. Pakawalan natin lahat yon. Huwag nating panatiliin sa atin. Yes. Hallelujah. Pakawalan natin yon at ilagay natin yung bagong pag-asa sa ating mga isipan. Yung mga bagong bagay na mangarap. Kung wala kang pangarap, mangarap ka. Yan. Wala namang bayad ang mangarap eh. Kaya mga kapatid, maganda kung may pangarap ka kasi meron kang pinagpipray sa Panginoon. Kung wala kang pangarap, wala kang pinagpipray sa Panginoon, kaya hindi ka natatalangin. Kaya maganda kapatid, na habang tayo po dito po sa Hong Kong, sa Pilipinas, habang hindi pa nangyayari yung mga gusto natin mangyari sa ating buhay, maganda yung manatili tayo, pumanatag tayo sa Panginoon. Yung mga bagay na nakakasagabal sa atin na nangyayari sa nakaraan, itakwil na natin lahat yon. Oo, tama na hindi mo makakalimutan yon kasi nakaraan eh. Pero pwede mo naman takpan yon sa mga bagay na kung saan mga plano mo sa hinaharap. At yung mga plano mo sa hinaharap ay doon ka na mag-focus. Hindi ka na nakafocus dati sa mga hindi magandang nangyari sa buhay mo. Amen. Kaya kapatid, magandang aral itong sinabi ni Pablo rito. Huwag kang manatili kung saan ka ngayon. Move on. Kalimutan mo nakaraan, magpatuloy ka. Para maging sigurado yung pagpapatuloy mo sa buhay, dapat bago ka kumilos at gumawa, mag-establish ka muna kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo after 2 years, after 2 contracts, o after 5 years. Kasi iyon ang mag-guide sa inyo, sa iyo o sa akin, na kung anong gagawin mo ngayon. Kasi ano man ang ginagawa mo ngayon, may connection yan doon sa magiging outcome ng buhay mo. Yes. So, ibig sabihin, kung alam mo na may plano ka na, may ambition ka na, may vision ka, na gusto mo ganito ang mangyari sa buhay mo ngayon, sa after 5 years, ay dapat bawat kinikilos mo ngayon ay makakapag-contribute doon sa fulfillment ng iyong pangarap sa buhay. Kaya mga kapatid, kung meron ka nito, ay natututo kang magpatuloy sa buhay dahil sa may mga pangarap ka, dahil alam mo na na-determine mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, sa future, ay meron ka nang ipinapanalangin araw-araw. Pagkagising mo o bago ka matulog, meron ka nang pinagpipray. Kaya maganda kapatid yung may pangarap ka at gustong makamtan sa buhay, na ito ay makakatulong sa personal mo, makakatulong sa family mo. Kapatid,
Ulitin ko yung sinabi ni Pablo, one thing I do, sabi ni Pablo, forgetting what lies behind and moving forward what is ahead. Yes. Iyon mga kapatid. Kaya, ito yung ating mensahe ngayong umaga at let us pray na bagamat sa ganitong paraan lang, dito sa video na ito ay atin pong makapagpanalanginan sa bawat isa. Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Yes, O God. I pray sa aking mga kapatid na nakakapanood nito na ikaw po patuloy, O Diyos, na tumulong sa kanila. Yes, hallelujah. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng karunungan para lalong maintindihan ang takbuhin ng buhay. Yes. Kagaya ni Apostol Pablo, sinabi niya na marami man siyang mga achievements sa buhay, pero hindi natili siya doon. Patuloy pa rin lumalakad hanggang doon sa kanyang minimithing pangarap. Ganun po ang aking mga kapatid, Panginoon. Hayaan mo na maging malinaw din sa kanila kung anong gusto nila mangyari sa buhay. Gabayan mo sila, Panginoon. Protektahan mo ang kanilang buhay. Yes, O God. At hayaan mo, O Diyos, Hallelujah. na yung mga recent events, mga nakaraang hindi magandang pangyayari sa buhay, ay matuto silang isaentabiyon, Amen. ilagay na sa nakaraan at mag-move forward na harapin ang mga magagandang plano Yes, O God. sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Salamat, Ama, banal na Espiritu, samahan mo po sila Yes. sa araw-araw, sa bawat oras Hallelujah. na kanila pang pagkatrabaho. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you, kapatid.